Kapag marinig mo ito ay kahit ano ang mangyari ay wag na wag kang titingala at baka makita mo siya. Ito yung urban legend sa UST na Ole Ole, kung saan merong babae ang nagpapakita sa first floor sa first cubicle ng CR nila. Alam naman natin na ang UST ay isa sa pinakamatagal nang nakatayong universidad dito sa Pilipinas at naitayo pa noong 1924. At dahil nga sa sobrang tagal na ng universidad na ito, ay naabutan pa nito ang panahon ng mga Kastila. Kaya't ganun na lamang na napakarami ang pagpaparamdam dito sa lugar na ito dahil nga sa lugar na ito ay maraming namatay dahil nga sa mga panahon ng Kastila. At ang UST nga ay isa rin sa binansagan na most haunted school in the world. Marami raw mga urban legend at haka-haka ng mga kwentong katatakutan dito sa campus na to, kagaya na lamang ng white lady na nagpapakita sa Alberto's building sa may grand staircase. Meron din yung pare na pugot ang ulo na makikita mo sa field o minsan ay kumakaway at bumabati pa sa mga estudyante. At ito yung pinaka nakakatakot na urban legend sa UST, yun ay yung Ole Ole. Ngayon ay share ko sa inyo yung experience ng isang estudyante doon sa UST at ito ay na-post doon sa UST Files at saka sa Spookify, kung saan na-experience niya yung urban legend ng Ole Ole. Nung mga panahon daw na ito ay nag-aaral daw sila doon sa school campus at ang subject daw nila ay Philippine Literature. Nung mga panahon na to ay naiihina daw siya kaya nagpaalam siya doon sa prof nila na magsi-CR lang siya. Ang classroom nila ay nandun sa 3rd floor pero kahit nga may CR doon sa 3rd floor ay out of order daw ito. Kaya't nag-ikot siya at naghanap ng ibang available na CR dito sa building. Ngayon ay nakarating siya sa 1st floor kung saan may CR doon. Ngunit natatakot siyang pumasok doon sa CR doon sa 1st floor dahil nga merong mga kwento-kwento na may nagpapakita daw doon na duguan na babae. Pero dahil nga wala na siyang choice at ihing-ihi na siya nung mga panahon na to, kaya't pumasok na lang siya at nilakasan na lang niya yung loob niya. Ang sabi niya sa sarili niya ay bibilisan na lang daw niyang umihi at yun na nga ay pumasok siya sa loob ng CR. Doon siya nag-CR doon sa first cubicle at sinarado niya ito. Habang umiihi daw siya, nakakarinig daw siya ng parang may babae nagsasalita doon sa labas ng cubicle. Ang inisip niya ay baka isa rin ito sa mga estudyante na magsi-CR doon kaya't hindi niya pinansin. Dito sa part na to medyo naging creepy na dahil narinig niya na parang umiiyak daw yung babae. Tapos na-realize din niya na parang hindi siya tunog tao. Alam mo yung parang nag-e-echo yung boses ng babae. Nagsimula na ring magtayuan yung balahibo niya sa katawan at sinubukan niyang bilisan na mag-CR na lang upang makaalis na agad doon sa CR. Pagkatapos niyang mag-CR ay bubuksan na sana niya yung pinto ng cubicle, ngunit nakasara ito. Pinipilit niyang itulak yung pinto pero hindi daw ito nagbubukas. Sa mga panahon na to ay medyo nagpapanik na siya dahil naririnig niya pa rin yung boses ng babae sa labas. At matapos ang ilang beses na sinubukan niyang buksan ang pintuan ng cubicle ay umupo muna siya at nagdasal. Sa mga panahon na to alam na kasi niya na hindi na normal yung nangyayari sa loob ng CR. Ngunit mas natakot pa siya sa mga sumunod na pangyayari dahil habang nagdarasal daw siya ay biglang sumabay yung babae sa kanya sa pagdarasal. Takot na takot siya at mas pinagpatuloy niya ang pagdarasal, ngunit habang nagdadasal daw siya ay naririnig niya yung boses ng babae na paulit-ulit ang sinasabi. Paulit-ulit daw itong binibigkas ang salitang Ole, Ole, Ole. Hindi na daw niya alam kung anong gagawin niya at nung nagkaroon siya ng lakas ng loob ay tumayo siya at pinilit ulit na buksan ang pintuan ng cubicle. At sa wakas matapos ang ilang beses na paulit-ulit niyang pinilit na buksan ang pinto ay nagbukas na rin ito. Agad-agad siyang tumakbo papalabas at umakyat doon sa 3rd floor kung saan nandun yung classroom nila. Ngayon, gulat na gulat yung mga kaklase niya pati yung professor nila sa itsura niya dahil umiiyak daw ito at tila takot na takot. Habang umiiyak siya ay nilapitan siya nung professor nila at tinanong kung ano ang nangyari sa kanya. Doon niya kinento lahat ng nangyari nung pumunta siya doon sa CR. At sinabi din niya doon sa professor niya yung paulit-ulit na sinasabi nung babae na Ole, Ole, Ole. Ngunit matapos niyang malaman kung ano ang ibig sabihin ng Ole, Ole ay mas lalo siyang humagulgol sa pag-iyak.
Ang ibig sabihin kasi ng ole-ole ay tumingala ka o tumingin ka sa taas. So kung ano man yung entity na nakita niya dun sa CR ay gusto siyang patingalain. Gusto ng entity na may makita siya doon sa taas. Ang sabi nila sa urban legend na ito na kapag tumingala ka nga at sumunod ka doon sa sinasabi ng entity ay makikita mo ang itsura niya na duguan. Gulat na gulat, hindi lamang ang mga estudyante kundi ang mga professor nang malaman na ang nangyari. Matapos ang pangyayaring ito ay mas lalong kumalat ang urban legend na ito sa campus kaya't naging madalang ang mga pagpunta ng mga estudyante doon sa CR, doon sa first floor, sa first cubicle. Hanggang ngayon ay hindi niya makalimutan yung experience niya doon sa CR na yon at hindi niya akalain na ma-experience niya yung urban legend doon sa UST na ole-ole. Takot na takot pa rin siya at mananatili ang tanong sa utak niya na paano kung tumingala nga siya. Ano kaya ang makikita niya doon? Hindi niya akalaing mararanasan niya ito, kaya't isa lang ang nakatatak sa utak niya na hinding-hindi na siya babalik doon sa CR na yon. Marami pang kwento ng mga kababalaghan sa iba't ibang universidad dito sa Pilipinas, kagaya na lamang ng SLU sa Baguio at iba pang mga universidad kung saan sinasabi nila na marami rin daw ang pagpaparamdam. Hindi na bago ang mga ganitong kwento sa mga campuses, lalong-lalo pa ang mga campus na matagal nang naitayo at naabutan pa ng mga panahon ng Kastila. Pero kayo, anong gagawin nyo kapag nangyari din ito sa inyo? Kung meron din kayong mga kwentong kababalaghan sa inyong mga campus or mga urban legends sa inyong mga universidad, comment down below at pag-usapan natin yan.